Oh, hi guys, day off natin ngayon. Wala tayong pasok. So, share ko lang sa inyo yung napakagandang experience natin sa healthcare dito sa Canada. Talagang bilib na bilib ako sa healthcare system dito sa Canada. Share ko sa inyo yung mga experiences natin kung bakit nasabi ko na talagang para sa akin, the best talaga yung healthcare system dito sa Canada. Nung maliit pa yung panganay ko, alam nyo ba, papasok ko sa trabaho nun tapos nagkaroon siya ng seizure. Tapos alam nyo ba, syempre, noon lang namin na-experience yung gano'n dito sa Canada, bago pa lang kami noon. Talagang tawag kami sa 911. Tapos talagang sobrang bilis ng aksyon. Mga I think 5 to wala pa tang 10 minutes, nandito na sila sa apartment. Tapos syempre tumatawag, nasa phone kami noon, tapos ina-assist kami. As in talagang bilib na bilib ako sa sistema. Kaya sabi ko talagang ang ganda ng sistema ng healthcare dito. Wala kang iintindihin na pera, na ilalabas na pera, as in wala. Tapos nung recently lang naman, yung anak ko nagkaroon ng allergy. So tawag kami sa 911 kasi napansin ko ang dami na sa katawan niya. May nakain siya na chocolate na hindi namin alam na meron pala siyang peanut allergy. So ang nangyari, tawag kami sa 911. Talagang bibilib ka talaga dito, sobrang bilis ng aksyon. 5 minutes, nasa amin na yung ambulansya. Tapos, dun sa ambulansya, syempre, ang ganda is, ititreat ka agad. Tapos may inhaler na binigay sa kanya. Tapos, chinek yung oxygen level. As in, talagang ang ganda ng healthcare system dito. Kaya sabi ko nga sa mga kaibigan ko, mga kamag-anak, talagang yung worth it talaga pag nandito ka sa Canada, especially the healthcare system. Kasi sabihin ng iba, yun lang naman ang maganda sa Canada, yung healthcare system. Alam nyo, dito hindi lang talaga puro trabaho. Mahalaga, pag pupunta ka sa isang bansa, talagang alamin mo yung healthcare system. Kasi time will come, yung lakas mo hindi habang panahon yan, hindi mo mape-predict yung health mo. Pero kapag ang bansang pinuntahan mo ay maganda yung healthcare system, yun lang talagang panalo ka na dyan. Tsaka dito sa Canada, para sa akin talagang kampante ako dito na if something happen na emergency like that, talagang mabilis yung yung pag-response mabilis yung pagresponde ng otoridad dito. Kaya para sa akin talaga, kung ako tatanungin mo, talagang worth it magstay, manirahan dito sa Canada. Talagang nung nangyari yun, talagang wow, sabi ko, iba talaga dito ang sistema, napakaganda. Sabihin natin na medyo malaki yung tax na binabayaran dito, pero believe me, yung tax na binabayad mo dito, sulit na sulit sa serbisyo na nakukuha mo sa gobyerno. Hindi ko naman sana ikukumpara sa atin kasi parang pagka nagkaroon ng emergency ganyan, parang ang hirap ma-avail yung yung ambulansya. Kailangan hindi ko mahirap. Pero dito talagang anong lahi ka man, may trabaho ka man o wala, pag dumating emergency ganyan, tawag ka lang ng 911, talagang magre-responde sila na napakabilis. It doesn't matter kung ano ang katayuan mo sa gobyerno, mayaman ka man, mahirap ka man, Pilipino ka man, anong lahi ka man, talagang aasikasuhin ka nila. May mga nagkasabi na dito sa Canada, pag na-emergency ka,
Mag-iintay ka ng 5 hours. Minsan abutin pa rin 10 hours. So ganito kasi yung guys. Actually, nasubukan ko na yan. Nagkaroon ako ng pigsa nun. Talaga hindi ako nakapasok 1 week, hindi ako makatayo. Nung una, na-prostrate ako. Kasi pumunta ako sa emergency together with my wife. Talagang sobrang sakit na talaga sa may gawing puwetan, no? Tapos, alam nyo ba, nagpunta kami doon alas 3 na madaling araw. Natingnan kami ng doktor, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Alas 9 ng umaga. So, inabot kami ng 6 hours. Noong una, talagang nagtaka na prostrate ako. Sabi ko, bakit inabot ako ng 6 hours? Tapos, may mga nagtatanong pa na in a scale of 1 to 10, ano raw yung pain scale. Sabi ko, 10 kasi sobrang sakit na. So, doon ko nalaman talaga na dito, pag sinabi emergency, pag hindi siya life-threatening talaga, you have to wait. Okay lang yan, walang problema sa akin. Naintindihan ko na yun. Pero kapag ka ang emergency dito is talaga yung life-threatening, yun talaga inuuna. Which is okay naman kasi hindi lang naman tayo ang nangangailangan ng tulong. So marami din talaga. So pinaprioritize talaga nila kung sino yung pinaka-urgent talaga yung needs. Kasi kunyari, napilayan ka, i-assess ka naman yan eh. I-assess ka ng doktor. Kung hindi naman talaga life-threatening at medyo makapaghihintay ng ilang oras, uunahin muna nila yung may hindi makahinga, nawala ng dugo, and so on. Yung urgency ba? Kung kunyari, may allergy ka na severe, alam niyo naman yung allergy pwedeng makamatayan kapag ka yung allergy sa loob ng katawan, tapos hindi ka makahinga. So, pag mga ganun, talagang inuuna. Alam niyo ba, nung nagpunta kami sa emergency, hindi kami yung una sa pila. May mga, kasi sa mga bata, iba yung area nila eh. So may mga nauna pa sa amin siguro, mga 4 or 5. Pero inuna kami. In-interview muna kami doon sa triage. Tapos dinala kami doon sa loob. Kasi syempre, pag may allergy, talagang urgent talagang asikasuhin talaga yan kasi you'll never know, baka tsaka chinek talaga yung oxygen level, medyo bumaba. So talagang pag ganon, uunahin ka talaga. So talagang, to make the story short, thankful tayo sa ganda ng healthcare system dito sa Canada. Sa mga napuprostrate na kapag daw nagpupunta sila sa emergency, kunyari na nadulas, napilayan, ganun talaga. Tanggapin natin yan na you have to wait kasi maraming nangangailangan ng tao na mas talagang urgent na emergency talaga, between life and death yung pinag-uusapan. Pero overall, sabihin ko sa inyo, base sa experience ko na naranasan namin nung maliit yung anak ko, tapos nung nagkaroon ng allergy, talagang the best pa rin para sa akin yung healthcare system dito sa Canada. Hindi mo na kailangan maglabas ng pera kapag pupunta ka. May nagtanong pa nga sa akin, sabi maganda raw yung healthcare system, pero bakit nagbabayad sa ambulansya? Kailangan talaga yun kasi kung hindi... Tsaka yung bayad naman sa ambulansya dito, hindi naman... pag ganito ka, mag-down ka muna ng pambayad sa ambulansya, hindi ganun. Dito, bibigyan ka naman ng letter galing sa ospital, tapos hindi mo naman kailangan bayaran agad yun. Pero you have to pay, pero hindi naman yung mabilisan agad. Kung wala kang pera, tawag ka lang. Pero you have to pay kasi ginamit mo yung serbisyo. Kasi sabi ng iba, bakit do kailangan pa magbabayad sa ambulansya? Kasi kung di ka magbabayad sa ambulansya, ang nakakita ko dyan is baka maabuso yung sistema, magtawag yung mga ibang tao na hindi naman talaga emergency. So maybe ganun yung ginawa nila. Pero para sa akin pa rin, overall, thankful tayo na nandito tayo sa Canada, sa ganda ng healthcare system dito. Talagang worth it yung mga taxes na binabayad natin sa gobyerno sa ganda ng serbisyo na binibigay sa atin. Kahit nga dito, sabi ko sa inyo, mga naka, ni isingkong kusing, ni isingkong duling,
Hindi ka maglalabas ng pera kapag nandun ka na sa ospital. Tsaka dito ang maganda, ang goal dito, pag napunta ka sa ospital, is magpagaling ka, magpalakas ka, wala kang iintindihin kahit may mga espesyalista na tumingin sa'yo. Kaya talagang worth it talaga na mamuhay, manirahan, magtrabaho dito sa Canada, especially sa ganda ng healthcare system dito. Tsaka napansin, na ano ko, no? In case of emergency, parang kampante talaga ako na it's just a phone call away na isang tawag mo lang, may mga re-responde na talaga sa inyo. May isa pa akong isi-share sa inyo, no? Nung 2022, yan, one time, 11 p.m. nun, tanda ko to, nakaramdam tayo ng kakaiba sa katawan natin kasi parang ang dami ko iniisip that time. Parang nanlamig yung mga kamay ko, tapos parang biglang hindi ako makahinga. Yun lang pakiramdam ko. Tapos kinabahan na ako ng todo. Akala ko na-atake ako sa puso or what, pero overall naman healthy tayo. So hindi na ako nagdalawang isip. Talagang tawag tayo ng ng 911. Nagpa-emergency tayo. So, ang kagandahan dito, pag nagpa-emergency ka, tapos sinabi mo na may something na parang hindi ka makahinga, talagang nanlamig ka, tapos parang hindi mo maintindihan yung pakiramdam mo. Basta something sa hindi makahinga, yan talagang ititreat ka nila agad. Alam nyo ang ginawa? Ang daming test agad na ginawa sa akin. Tapos may in-x-ray, oxygen level, kung ano-ano. So, pinalakad pa ako sa ospital para tingnan daw yung heart rate ko and so on. Chinek yung BP natin. Ang daming aparato nilagay. Tapos, so after like 1 hour, talagang wala na palang problema sa atin. Nagkaroon lang tayo ng panic attack because that's after pandemic. So, ang kagandahan lang, talagang inasikaso ka ng todo, tinest lahat kung ano-anong enzyme, talagang aparato pinasok doon sa room, inasikaso ka kaagad. So, thankful tayo talaga namang normal lahat. And overall, healthy naman tayo, pero saludo tayo sa mga talagang serbisyo na binibigay ng gobyerno dito, especially sa healthcare. Talagang hindi ka na may stress na magayak ng pambayad and so on. Just show your OHIP card and everything is okay. Talagang salute. Kaya sa mga nagkasabi na hindi magandang healthcare system dito sa Canada, that's your opinion. Pero sa akin, talagang maganda ang healthcare system dito sa Canada. Kahit mataas ang tax, napupunta sa tama yung tax na binabawa sa atin. The service na nakukuha natin sa gobyerno. Yun lang, thankful na nandito tayo sa Canada. Maganda ang serbisyo.